Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Julia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa lipunan. Kakibat ang ating pananalig at mananapin ng Diyos, mananapin ng Kristo, at gabay na kaliwanigan din ng kapatiya, ay sa issue ng we support DOJ review on the verdict on 6 cops alleged killed 17-year-old teen. So yung ating ngayon topic ngayon, yung pagsuporta natin sa DOJ na i-review yung ginawang hatol ng ating mababang hukom o regional trial court ng Nabotas doon sa mga pulis na umabuso na nakapas lang ng 17-year-old na teenager. Yung binanatan nila sa Nabotas na di umano ay habang pinasusuko na tumalon daw dun sa yung mistaken identity at tumalon daw dun sa sa bangka. Pineper din na ngayon. So ngayon ay ang nangyari, naberti ka na ngayon yan ito nakarang araw. Isa lang ang inasuhan ng homicide. Naka-absuelto yung apat. Yung apat may kaso lang na na yung pagpapaputok lang ng ng baril na maling-maling illegal discharge of firearms at saka yung isa nakalaya. So ngayon ay mababa yung kanilang kaso mababa. Yung kanyang homicide pa hindi hindi 12 to 20 kundi hanggang 6 na taon lang na pagkakakulong. Talagang medyo may medyo medyo kung titingnan natin ay medyo parang hindi equal yung hatol. So re-review ngayon ng DOJ yan. So nahusgahan ng mababang korte ng Nabotas ang pagbaslang sa 17 taong gulang na teenager na yung certain Gemboy for mistaken identity. So napas lang ng 6 na pulis itong si Gemboy sa kanilang operasyon para arestuhin ang isang kriminal subalit mali ang tao kanilang napuntirya at napatay. So yun. So mistaken identity ang nangyari na meron daw silang ibang arestuhin pero iba yung kanilang napuntirya at napatay nila. So, supposed to be, kakasuhan sila lahat, yung 6, kakasuhan ng murder. Murder ang ikinaso, pero ang naging hatol yun na nga. Isang homicide, mababa pa yung pagkaka-homicide. Wala pang 6 ito na pagbubunuin. Illegal discharge of firearm, nakawala pa yung isa. So ngayon, meron tayong tinatawag na probationary. Ewan ko kung papasok sa probationary. Kaya pag pumasok sa probationary yun, within 6 years, hindi makukulong lahat naman yun. Hindi sila lahat makukulong. At ang problema pa dyan, baka maka-reinstate ulit lahat sila kung may mga ganun kaso sa kanila. So, kinasuhan ng murder case itong 6 na pulis at na-dismiss last year pa. Subalit ayon sa hatol ng mababang korte ay isa lamang ang nakasuhan ng light homicide at ang patay illegal discharge of firearms at absent yung isang. So, hindi patas ang justice according sa family ng biktima at mga lawyers nila na mula sa LUPL. So, makukulong lamang ng 4 to 6 years itong police na nakapatay. At ang ilang panahon lamang ilang panahon lamang na pagkakulong doon sa ilang discharge of firearms. So, ayon sa DOJ ay may argumento pa sa maaaring apila muli ang case at bubuksan ang kaso hinggil sa naging verdict na ito na hindi patas. So, nag-aapila yung family at saka yung DOJ na mabuksan yung muling ma-review at ma-retrial yan at maibigay yung wastong hatol doon sa mga mistake. So, the Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotion, yung ating anti-criminality promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamala, patas ng siya at karapatang tao. At itong sa isyong ito, ng kasong ito na ating tinungayan ay ating sinusuportahan ang DOJ na kung maaari pang muling ituloy pa sa mas mataas na korte ang kasong ito ay ilang kanilang muli upang maayusgan ang talagang dapat sa mga pulis na ito na umabuso sa kanilang tungkulin na umabot pa sa pagkakatas lang. So sana, sinusuportahan natin yung DOJ sa kanyang review at apila ng pamilya sapagkat buhay ito hindi ito basta pera-pera lang o bagay lang, di ba? So, kung hindi madodouble jeopardy ang verdict ay ng mababang korte ay sana maiapilan nila sa mataas na korte.
So, hindi rin tayo sang-ayon o kumpiyansa sa hatol itong judge ng RTC na botas. We hope God helps to attain the equal justice through the appeal for equal justice. Buhay ang nawala at teenager man yan o hindi ay buhay yan na dapat protektahan at respeto. So, mababa ang pataw na kaso sa 4 years to 6 years lang at dapat at least 12 to 20 kung napapatunayan homicide lang yan. Ngaton, na hindi talaga siya a murder case kung sa pangyayari. Masyadong mababa yung... At saka uh, uh, I hope may pa ito to satisfy for the verdict o hatol ang lahat at para sa biktima. So ang ating opinion ay tila hindi patas kung mababa ang hatol at lahat dapat sana kung ano ba yung hatol na yon doon sa lahat ng mga pulis na yon eh sa tingin natin hindi patas yung husga ng judge. Masyadong magaan yon. At saka yung lahat ng yung ang kasi kinasuhan nila yung nakatama lang. Pero sa ating pananaw opinion ay kung halimbawa titingnan kung pahatulan yun, dapat lahat ng bumaril may kasong murder or homicide. Kasi ang pinagbasihan nila yung nakatama lang. So yung hindi nakatama, absuelto, illegal discharge of firearm. Parang halimbawa kung titingnan mo, pinagbabaril niyo ng 5 ang isang tao, yun nakatama lang ang kinasuhan. Pero yung hindi nakatama, illegal discharge of firearm. Parang ganun lang yung nangyari. Sa ating pananaw at paningin doon sa kaso na yun. Pero sa tingin natin, mali. Dapat lahat ng bumaril ng pumeter doon. May kasong murder or homicide. Dapat. Pero mababa yung kaso. So sana ma-review nila ng So kumbaga teamwork at lahat sila nagkakaisa sa operasyon na pinagbabaril yung suspect. At hindi, yung wala yung desisyon na patayin itong suspect sa maling hinala o mistaken identity. At pagkalito ang desisyon na nahulihin ang buhay at abulin lamang para makusasan ng tatakbong suspect at hindi naman may life threat situation para patayin ito lalo na mistaken identify itong tumakbo. So yun yung nga pala dapat malinaw sa pamahalaan. Paano ba kung halimbawa yung suspect mo lalo mistaken identify tumakbo, dapat ba binabaril ng mga nasa pamahalaan yung isang hinuhuli mo tumakbo, pero life threat situation ba yung tumatakbo? So ganun ba yung role of engagement? Kapag tumakbo yung suspect mo, kahit pa sabihin na may kasalanan o wala, pag tumakbo, babarilin mo. Ganun ba yung engagement ng ating pulis? Sa tingin ko, hindi. So ngayon, kapag nagkamali ka doon sa engagement na yun, kapag pinagtangkaan mong barilin yun, so it is a attempted homicide or murder, or kapag inabot mo, homicide or murder yun. Ngayon, kung sama-sama kayo tumira doon, dahil sa mali yung desisyon, nagkadalahan man kayo hindi, dapat lahat may kaso, di ba? So, yung nakatama lang yung kanilang kinasuhan doon. So, sana ma-review ng mabuti yung DOJ yan nila, hindi yung nakatama lang ang kakasuhan. Tsaka bababae, dapat 12 to 20 yung kung homicide. At kung tutusin kung hindi murder yung kaso sa mistaken identity na yun. So, dapat ganun ang, dahil kasi delikado iyang pangyayari na yan kung ganyan ang maghahatol ang ating norte na hindi equal. Kasi yung mga pulis, dadaan doon sa ganung klase ng mga, kung ganun na magiging ugali ng mga abusadong pulis para patayin yung isang suspect nila. Magagawa silang ganung kwento. Diba? Ang baba nung pataw na kaso. At saka ang pagkakaalam ko, mayroong tayong probation within 6 years. Ewan ko kung cover na lang yung ganyan, yung homicide. Kapag may probation within 6 years, pag minayos mo agad, hindi makukulong si 5 pulis na yon, di ba? Kung under sila ng probation, maaaring pagtabasin lang yun sa komunidad, pero hindi sila makukulong. Yun ang mahirap doon, di ba? Kung ganun lang yung kaso. So kaya, tapos lalo na kung ma-reinstate pa sila. So, magiging ganun yung hindi magandang ehemplo sa ating mga balasubas na pulis, mga busadong pulis, o mga mali-maling pulis, na hindi sinusunod ang role of engagement. So, dapat pinag-uusapan, ano ba yung mabuting role of engagement? Ano ba yung life threat situation, di ba? Tapos ganun. Tumakbo yung suspect, inupaka mo, life threat ba yun? Gusto namin mahuli, dapat patayin na kasi, ano ba yan? Yan ba ay
tinatawag nating parang sinasabing on battle or siya ba ay ang tawag doon, may kill order. Kahit tumakbo, papatayin mo. Ano ba gano'n? Lahat ba ng susunod may kill order? Yung tawag na gano'n, di ba? O yung tinasawag na hulihin ng patay o buhay, di ba? Na po pwede siya patay o buhay, o kung gano'n, halimbawa, na po pwede mong magbabaril lang kapag tumatakbo, di ba? So, ano ba yung role of engagement? So, gano'n, kaya dapat hindi sumusunod yung ating, nakakatakot ang ating pulis pag ganyan yung mga ugaling mga pang-abuso. Sumasablay sa role of engagement, abusado, pag meron gusto patin, di ba? Madi-discharge lang baga lang silang magkakaganyan, pero sila ay ma-abselto pa rin sa bandang huli. Diba? Kung ganyan yung nagiging atol ng korte. Kaya ang korte natin, maging pata sila. Huwag silang, fair justice, hindi equal in equal. Parang sampalan na ng mukha yan, kapag ganyan ang gagawin nila. Diba? Kung sa tingin natin. Pero sana, meron talaga yung banal na Panginoon Diyos, kung equal justice doon sa mga pangyayari na yun. So, again, hindi mabuting hatol ito dahil sa ang mga umaabusong pulis ay gagayahin lamang ang alibay dito kung ganyan na nagkamanikulo sila sa hinahabol nila. Delikado kung mapagkakamala ng isang pulis o gawin yung dahil to kill anyone na target niya ng abusuhin, di ba? Pagkamala namin eh. Tapos ganun lang yung lagi mo, pinatay mo. 4 taon lang ang bubunuin mo, di ba? Binabayaran para papatay yun, din na disel ka na, tapos kada taon lang, babalik ka ulit sa servisyo. Diba? Mahirap. Tapos yung pala, ganun pala yun kapag kung iisipin mo kasi, hindi ko lubos pa kahit pulis o hindi. Kapag palaan ko, meron magkakasamang medyo baril. Silang, di ba, pag pinagbabaril mo yung isang tao, hindi nakatama lang ang homicide doon. Di ba? Yung hindi nakatama ay indiscriminate firing kung hindi sila pulis. Pero pag pulis, ganun, illegal discharge of firearms. No? So dapat, hindi na makamit pa sa servisyo itong mga abusong pulis na ito sa nagawa nila. Hindi bale kung nakakabala lang yan. So hindi natin gusto na makulong at matanggal ang mga pulis. Siyempre, sinasandalan natin na. Pero kung abusado yan, bumabatay na ng tao, so hindi sila dapat manukulan. Kasi delikado sila, they have to protect lives. Pero kung sila ang piperwisyo, hindi sila dapat manukulan. Laki na pinapasweldo sa kanila ngayon mula nung 830, tapos sa laula sila o abusado. Yan ang hindi maganda sa gobyerno, yung mga abusado pulis na ganyan. Tsaka mga warmonger, tsaka puro si papatay ng tao, di ba? Para bang galit na galit sila sa mga baril nila. Mga walang kalaman-laman ng mga pinapatay nila. Kaya na mayroon din sa mga yung klase ng mga pulis, di ba? So yan. Kaya kinakailangan yung pati yung ayas maging straight sila doon sa mga abusadong pulis. Na ganyan, lalo yung mga pati ng tao kasi pero issue mga yan eh. Yung mga mali-mali na mga pinagpipilitan nila yung mali nila. So pag mali na, huwag lang tuloy. At saka gumawa ng mali. Bira. Sana ang banal na Panginoon Diyos ay hindi pabayaan yung ganyan klase ng mga abusado. Talagang dapat maliwanagan yung gobyerno, lalo yung leadership and yung mga ganyan, hindi dapat mga abusado sa gobyerno. So, hindi natin gusto ng abusado sa gobyerno. Yung pwedeng bago mapagbabago. Pero yung hindi po pwede dapat sa kanila, parusahan. So, ang ating boss dito for all, at malino na may pinatay sila at nagawang krimen o mabuti sila dapat pagdusahan nila at hindi dapat patubahan. So, dapat sila makulong at doon nila hingin ang kanilang kapatawaran. Sana mapatawad pa sila at hindi sila isempierno sa nagawa nilang pagpatay na maaari sinadya at kundi man kailangan pa rin na paghingi ng tawad ng tawad sa Diyos at family na biktima. So sana mapatawad pa itong mga humingi ng kapatawaran sa pamilya sa Diyos. Sana mapatawad pa sila ng Diyos kung ginawa nila na yan. Isempierno sila ng Diyos sa mga ganyang klase ng mga ugali. Lahat ng abusado sa gobyerno, sana sila ay ma-actionan magawa ng himala ng ating banal na Panginoon Diyos kung ganyan sila ay aabu-abuso. Dapat sila yung
mapaigting nila yung malino na gobyerno, sila ay pasawata sa kabusaduhan at yung Diyos gumawa ng mismo para yung mga abusado sa wataan niya. So sana ay maliwanagan ng mga judge at prosecutor sa Pilipinas for fair justice at walang abuso. Huwag din natin enforcement pa lang, make it fair for enforcement or maintain peace and order. Protect the people fairly at huwag mga abuso. So ang kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay gumabay sa ating lahat mula pamahalaan. Mga kaya Pilipino, talimayan ng mabuting balita at ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti at ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan sa gayong magpumay tayo ng mapayapa at ayon sa karapatan at maunlad na pamumuhay sa gitna ng taong liko-liko ang pamumuhay. We all pray for God to always protect the good. In the name of Jesus Christ. So sana nakapagsubusin naman tayo sa ating critics promotion at mula din sa ating People's Anti-Crime Promotions ng konstruktibong criticism, opinion, komentaryo at konsultasyon sa limit. Hinggil dito sa ating ngayong topic na sinusuportahan natin yung DOJ doon sa review at protesta ng pamilya na ma-retrial ito para maibigay yung tamang hatol na kung saan ay hindi patas yung hatol doon sa mga abusadong pulis na nakapatay doon sa mistaken identity na teenager pa naman. Obviously naman, no? Ang bihira naman. Di ba? So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless.